Melesya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Sa loob ng 18 oras na panalasa ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina, lumubog ang maraming bahagi ng bansa, karamihan sa Metro Manila at karating probinsya. Nanay mo na. Maraming Pilipino ang naipit sa kanilang mga bahay at lumusong sa baka para makalikas. Sa video na ito, humihingi ng tawad ng isang lalaki sa dalawang babae. Pero sa halip na magkasundo, ang mainit na tagpo, malalim pala ang hugot. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas sa kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Ito po ang resibo ng hagupit ng bagyong Karina na kalaunay idineklara na po bilang isang super typhoon. Dahil sa walang humpay na pagulan, maraming lugar po kabilang na ang Metro Manila ang lumubog sa baha. Sa Cainta, Rizal, lubog pa rin ang mga kalsada isang araw matapos ang matinding pag-ulan. Isa si Nanay Melesya Dichoso, 73 taong gulang sa mga naapektuhan ng bagyo. So, anong oras ho nyo napansin na, teka muna, ang bilis yata ng pag-akit ng tubig? Ang bilis nga po. Mabilis ho? Mabilis ho. Anong oras? Malagi, mabilis ang agos. Gaano kayo natakot dito ho sa biglang pag-akat ng tubig? Siyempre takot na takot ho ako kasi may sakit nga yung mister ko. Ay, nung malapit na, sabi ko, iakyat na natin si tatay kasi paano na kung andyan na yung tubig, nilulutang kami, paano kami? Kasi yung ibang gamit, okay lang. Eh ako dyan, pwede nang kahit masira yan, okay lang. Sa pakikipag-usap ng resibo kay Nanay Melesya, hindi nito napigilang maiyak dahil sa pag-alala sa asawa. Kami ho'y makikibala lang, ano ho? Pwede ba kayo makamusta? Ano ho? Kamusta ho kayo ngayon? Medyo mahirap lang lagay natin, wala kuryente pati, no? Oo. Ano daw mensahe mo kay Daddy? Talaga naman kitang-kita ho namin yung pagmamahal niyo sa kanya. Andyan ho siya. Oo. Sabi ko nga, magpagaling siya kasi ang hirap. Siyempre, yung gamot, yung ano niya, hindi namin, hindi mo basta mabuhat-buhat, mabigat. Eh, siyempre, may edad na rin ako. 73 na ako. Siya 70. Opo. Ano ang mensahe niyo sa kanya? Naku, tutuan-tuwa ako at narito kayo sa tabi niya ngayon. Oo, Daddy, hindi sabihin si Mami. Oo, Mami. Gano'n siyempre, mahal natin yung isa't isa, oh. Narinig mo, Day? Daddy, narinig mo? Mahal na mahal ka raw ni Mami. Ano ho? Pare-pareho mang apektado, nakuha pa rin ng iba na tumulong sa kapwa. Tulad na magkasintahang sina Cremy at Jessie na may-ari ng isang restaurant. So ngayon, nagluto kami almost mga 50 kilos na siguro yung karne na naluto namin. Tapos hanggang ngayon naman tuloy-tuloy pa rin yung pagluluto namin sa kusina, pati yung mga empleyado. Mas iniisip po namin na mas marami pa yung mas grabe yung nasalanta, na lubog, and walang prepared na pagkain, ganun po. Sa pag-iikot ng resibo, isang araw matapos manalasa ang habagat at bagyong Karina, tumambad ang putik at sira-sirang bahay. Tulad na lang sa Barangay Tatalon, Quezon City. Labis daw ang pangamba ni Jennifer dahil nasa likod lang ng bahay nila ang ilog. Galing po sa baba, umakyat po kami rito sa second floor kasi tumataas na po yung tubig. Hanggang dito po yung inabot ng tubig dito sa second floor namin. And kailangan po kasi namin lumikas kasi kapantay na rin namin yung ilog dito sa Maydike. Sa takot na tangayin sila ng patuloy na tumataas na tubig sa ilog, hindi na siya nagdalawang isip na butasin ang kanilang dingding at
maglagay ng kahoy na nagsilbing tulay papunta sa kalapit nilang bahay. Kinailangan niya itong gawin para sa kanyang mga anak at 73 taong gulang na nanay. Si nanay, dito na namin siya idinaan. Para lang ma-rescue namin siya kasi walang dumarating na rescue sa amin. Tapos dito po, galing dyan na lang po namin siya nilagay sa kabila. Sinira na lang dito. Kasi walang ibang dadaanan. Mataas na talaga yung tubig. Dito na kami, hanggang dito sa may taasan namin na bubong, nandiyan na lang ako para makahingi ng mga tulong-tulong, makadiskarte ng pangkain ng mga iniwan dito, tsaka yung mga baby. May baby po kasi kami. Panawagan niya, huwag silang kalimutan sa ganitong panahon na pinakakailangan nila ng tulong. Ayun nga po, sana po, makarating po sa inyo na tulungan nyo naman po kami dito. Babayin nyo rin po kami kasi ang hirap po talaga. Ang hirap po ng kalagayan namin dito. Ganito pa lang hirap pagka may matanda ka rin kasama. May mga bata, may baby. Alam ko anong kaya ko. Hindi ako iiyak talaga. Ang hirap pala. Tulungan nyo rin po kami kahit hindi po malaking tulong. Sapat lang po sa mga taong nasalanta. Dinulog ng resibo sa lokal na pamahalaan ng tatalo ng panawagan ni Jennifer at maging ng kanyang mga kapitbahay. Ayon sa kanila, may sistema raw sila sa pamimigay ng mga ayuda para sa mga nasalanta. Siniguro naman nila na makakarating din ito kanila Jennifer at kanyang pamilya. Mga nasalanta ng Bagyong Karina inikutan ng resibo. Sa Cainta, Rizal, labis ang pag-aalala ni Nanay Melesia para sa kanyang asawa na stroke patient. Bukod sa mga gamit na kinailangang isalba, ang kalagayan daw ng kanyang mister ang kanyang pinaka-iniingatan. Siyempre, yung gamot, yung niya, hindi mo basta mabuhat-buhat, mabigat. Siyempre, may edad na rin ako. Sa pag-asang mabigyan sila ng nararapat na atensyon, dinulog ng resibo sa lokal na pamahalaan ng Cainta ang sitwasyon ng mag-asawang Melesia at Heriberto. Nang matanggap ang impormasyon, nagtungo ang ilang kawani ng City Social Welfare and Development Office at health officers ng Cainta sa bahay ni Nanay Melesia. Ayon sa nurse na sumuri kay Tatay Heriberto, aalalayan nilang makapag-therapy ang pasyente sa lalong madaling panahon at patuloy nilang imo-monitor ang kanyang kalagayan. Okay naman po siya, yung blood sounds naman niya okay, yung BP niya naman okay. Plan of action na gagawin namin is we'll coordinate po sa aming barangay disaster risk po dito sa BDRMC sa Karangalan to prioritize yung transportation ni tatay going from sa bahay nila papunta dun sa rehabilitation center. Sa gitna ng bawat pagsuong sa mga baka, paglikas at pagbabayanihan, ang tulong mula sa iba't ibang antas ng pamahalaan ang magsisiguro sa kaligtasan at pagbangon ng lahat. Kaya hindi man bago sa ating mga Pilipino ang mga sakunang dulot ng bagyo, nananatili ang panawagan na paigtingin ang pagresponde sa mga nasalanta. Ang akala ng isang ginang nag-aaral lang ang anak niyang dalaga, pero ang totoo, namamasukan na din pala ito para sa mga gastusin sa eskwela. Kaya laking gulat niya nang malamang ginahasa raw ng amo ang anak niya at nabuntis pa. Humingi ng tulong sa resibo ang nanay ng biktima dahil nakababahala na raw ang pagbabanta sa kanila ng dating amo ng kanyang anak. Isang buwan matapos ang pagbubuntis ng menor de edad na si Giselda kasama ang kanyang nanay Yoli, hindi nila tunay na mga pangalan, lakas loob nilang ikinwento sa resibo ang problemang dinadala nilang mag-ina. Kamusta po kayo, ma'am? Ayun po, masama po yung loob ko. Kasi kung hindi naman dahil sa kanya, hindi naman ako masisiis, hindi naman ako kailangan operahan, hindi naman ako kailangan mabingit sa kamatayan. Kailan niyo po nalaman na kayo ho ay nagdadalang tao? Merong bata dyan sa sinapupunan niyo po? Siguro po mga September 20, nag-PT ako, nalaman ko po na buntis na po ako noon. Ayon sa kwento ni Giselda, sa kagustuhan niya na makapagtapos ng pag-aaral, namasukan siya bilang isang agent sa construction company noong Agosto ng nakaraang taon. May nakita kasi ako noon sa Facebook, sa Montalban Job Hiring na group. Tapos nag-i-scroll ako doon. Kaya ko naman siguro pagsabayan modular tapos trabaho. Dito,
Nakilala niya ang may-ari ng kumpanya na si Jose. Hindi niya tunay na pangalan. Ang sabi po sa akin ni ate, ang tinanong daw sa kanila nung pinaka-boss kung sino daw yung pinaka-may tsura sa aming apat na nagtatrabaho. Ang sabi ni ate at kuya, ako daw. Mabait at maalaga raw na boss si Jose ayon sa dalagita. Hanggang sa ilang linggo pa ang lumipas, si Jose tila nagiging extra friendly na raw kay Giselda. May napadil kasi akong project noon, kaya ang sabi sa akin nung engineer, puntahan na namin yung site para sukatan yung trusses. Umalis na kami, siguro mga bandang 10:30. Niyaya siya ni Jose para mananghalian sa isang restaurant sa Marikina. After niya makausap, sabi niya sa akin, tara kain muna tayo kasi sakto 11 na po noon. May alam daw siyang kainan. Pero sa kalit na kainan, bumiglang liko raw si Jose sa isang hotel. Bumaba akong sasakyan, tapos umakyat na. Kasi yung hagdan na yun, parang bakal, papunta sa taas. Nandun daw yung kainan. Hindi pa ako pumapasok ng pintuan. Nakabukas yung pintuan, nakita ko may higaan. At nang makapasok sa kwarto, dito na raw pinagsamantalakan ni Jose ang nooy menor de edad na si Giselda. Natatakot ako kasi baka nga saksakin niya ako nung patalim na hawak niya. Napatilapon ako sa may higaan. Tinatry ko naman lumaban nung time na yun kasi malakas siya. Sabi niya, huwag kang maingay, huwag kang sisigaw kasi kapag sumigaw ka, napatayin ko buong pamilya mo. Dahil sa matinding takot, hindi raw agad nakapagsumbong sa mga otoridad si Giselda. Pagkatapos ng pangyayari na yan, hindi nyo naisipan na magreklamo ka agad sa pulis? Hindi ko na po alam yung sarili ko noon. Tulala na lang din po ako noon. Tapos pagdating namin ng shop noon, after Nagbanta, nun, di ba siya? binantaan niya ako. Sabi niya sa akin, papatayin ko buong pamilya mo. Kayang-kaya ko ipapatay lahat yan. Oho. Subukan mo magsumbong yun. Sabi niya, Halos 9 na buwang itinago ni Giselda sa kanyang ina ang kalbaryong sinapit niya. Dito na rin niya inamin na nagdadalang tao na siya. Ano po naramdaman nyo unang-una nang mabalitaan nyo ito? Para pong sasabog po yung yung utak ko lahat. Parang gumuho na po yung mundo ko kasi hindi ko po matanggap na ganyan yung nangyayari sa anak ko. May 31, 2024, nanganak na si Giselda. Ma'am, pumunta tayo sa resibo. Yun yung mga ebidensya, yung mga resibo na tinatawag. Ano ho yung dala ninyo? Ito po yung birth certificate po ng bata. Katunayan po na nanganak po yung anak ko dun po sa bunga po ng kasamaang ginawa po niya. Ano ang gusto mo mangyari ngayon? gusto ko po siyang makulong tapos magbayad siya ng danyo sa perwisyo. Kasi gusto ko din ma-secure yung buhay ng bata. July 22, 2024, kasama ang resibo. Nagtungo ang barangay VAUSI officers ng San Isidro para imbitahan ang akusadong si Jose na humarap sa mag-inang Yoli at Giselda. Nang makarating sa bahay ni Jose ang mga opisyal ng barangay, Tao po! Good morning po. Si Sir po. Pwede pa makausap? nagpaunlak si Jose sa imbitasyon ng barangay. Habang ang mag-ina naman, naghihintay na sa opisina ng VAUSI sa pagdating ng kanilang inirereklamo. Ilang saglit pa, dumating na rin si Jose. Dito na nagpanting ang teka ng mag-ina. Talaga! Wala akong pwedeng makiusap sa ginawa ko! Nakikiusap ka! Hayop! May pa-sorry-sorry ka pag nagagawa! Wala akong pwedeng makiusap sa ginawa ko! Nakikiusap ka! Sinubukan pang umeskapo ni Jose sa galit na mag-ina pero siniguro ng mga taga-barangay ang paghaharap ng dalawang panig. Dumulog si ma'am sa amin para kausapin si sir. Nandito kayo ngayon. Sana kung ano lang ang pag-usapan natin at saka kung sino ang tatanungin, yun lang muna ang magsasalita. Yung namin niya, nalaman lang naman kung buhay. Hindi niya alam kung kwento namin ng anak niya. Yun, nakakala ko ba? Hindi niya alam yung totoo. Hindi niya alam kung saan nagasos ko sa anak niya. Basta ako gusto sa katahimikan. Wala ako, hindi ako rapist. Ano yung sinasabi mong hindi alam ng nanay ko ang buong kwento? Ano ba ang totoong kwento para sa'yo? Malamig ka! Ako nagsasalita, di ba? Di ba apat kayo? Ang sabi kasi sa amin ni sir, tinanong kami, sino yung pinaka may tsura? Ang sagot daw nila, yung unang nakausap na which is ako. Okay, ikaw yung may gusto manyakis ka, demonyo ka, hayop ka eh. Huwag na huwag magsusumbong ang anak ko. Papatayin mo Kaya mo patay mo ang pamilya ko! Hindi kami namimita ka daw totoong rapist ka. Doon po sa part na tinapos po. Hindi ako totoo lalaki ko. Hindi nilakot. Imukha mo pa lang. Sino niloko mo? Buong mundo? Ay, ano
Pero bago matapos ang harapan, si Jose humirit pa ng tila magdidiin na inabuso niya ang biktima. Paano ba mapapatunayan yung ginagsabi sa kanya? Kaagad namang sinagot ng Barangay Bausi ang tanong ni Jose. Hindi po, hindi po yun natatanggap man ng batas, sir. Na sasabihin kasi nasa minor pa siya. Hindi pa kaya, wala pa siyang kakayanan magdesisyon para sa sarili niya. Kaya nandyan talaga na may pagkakamali talaga tayo. Ang isang minor, hindi natin pwede ganyanin eh. Pero dapat nag-isip ka rin. Tamang sinabi nila, may anak ka. Dahil mabigat ang reklamo ng mag-ina, ang payo ng Barangay Bausi ay formal lang magsampa ng kaso si Giselda laban kay Jose sa pulisya. Hindi kami dito korte. Pero kailangan na talaga dalhin na to sa husgado. Matapos ang pagkaharap sa pagitan ni Jose at mag-inang Giselda at Yoli, nakapanayam ng resibo si Jose. Depensa niya, nadala lang daw siya ng kanyang damdamin para sa dalagita. Ang danaig sa akin, yung may puso. May puso ako eh. Hindi naman habol ko, katawan. May kinakasama ko eh. Siguro, nagkaroon ko ng... Siguro, ano tayo, nagkagusto? Ano ba, nagkagusto siguro? Hindi mo para, kita, dahil, ka, bata ka, wala naman akong ganun. Noon nabubuisit ako, bata ko, hindi ko naisip ng ganun. Doon ako naisip, sana hindi na. Sana kung alam ko ng 19 years old, sana ganun na lang. Inilapit namin sina Giselda sa serbisyong resibo ng aming programa kung saan may volunteer lawyers na nagbibigay ng libreng payo. Kakamustahin ko ho, ano ho ang resulta ng inyong pagdulugo sa kanila? Medyo lumakas po yung pag-asa po namin. Oo, nagkaroon po ng pag-asa kasi nung nakakala po wala na. Kasi tinatakot din niya ako na sabi niya walang maniniwala sa akin. Kaya nitong July 22, 2024, nagpunta na sina Giselda at Yoli sa National Bureau of Investigation, Violence Against Women and Their Children o NBI Bausi para formal lang isampa ang kasong rape laban kay Jose. Kailangan ma-prove talaga natin ang consistency ng kanyang statement sa base naman sa mga kaso na nakarating sa ating Korte Suprema. Pinaniniwalaan or sinasabi na credible yung mga witnesses na kahit yun lang yung testimony na mayroon tayo. Hindi pa rin tayo titigil dyan kasi mag-iimbestiga tayo. Para sa mag-ina, malayo pa raw bago nila makamit ang ganap na hustisya pero mas gumaan na raw ang kanilang pakiramdam. Gusto ko pong magpasalamat sa resibo kay Sir Emil, sa inyo, sa lahat ng staff. Sobra yung suporta nyo po sa amin, hindi matatawaran yun. Palakas po ng palakas yung pag-asa na talaga pong makakamit po natin yung hustisya. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas sa kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.